Okay, so today I'm going to discuss to you about the data collection methods. Ano ba ang data? Okay. Pag sinabing data class, ito yung mga informations na i-gather mo. Pwede i-gather mo yan sa mga tao or sa experiment na i-conduct mo. Okay, when we say data collection refers to the gathering of data or the collection of data. The data that you are going to gather or collect. Usually, the data collected depends on the problems in your study or SOP. Kumbaga yung i-collect mo ng data ay kung ano lang yung nasa SOP mo or nasa statement of the problems. Doon ka lang mag-base ng mga data na kailangan mong i-collect. Huwag kang mag-collect ng data na wala doon sa statement of the problems mo. Okay, next is two types of data. May dalawang types ng data, quantitative data and qualitative data. Usually, yung quantitative data, ito yung mga data na naka-express in numbers. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-measure. For example, kung kukunin mo ang height, ilan ba ang height niya? Yan ba ay 5 feet 6 inches? Yan ba ay 6 feet? And then, yung weight niya. O, ilan ba ang weight niya? 22 pounds, 100 pounds? O, ang age niya, yan ba ay 20 years old or 50 years old? Yun ay mga express in numbers. Ito namang qualitative data, just describe it. Hindi describe mo yung measurement. Kung yan ba ay, for example, sa height, siya ba ay tall, siya ba ay short. Okay, doon naman sa weight, kung siya ba ay overweight or underweight. Yan doon sa age, yan ba ay overage, siya ba ay old or young. So, ganun lang ang qualitative data. Hindi describe mo lang siya. Wala siyang involved na numbers or measurement. The next is the two sources of data. Kapag sinabing primary data, these are obtained directly from the individual. So, ibig sabihin, ikaw mismo yung naka-experience niya. For example, mag-interview ka, then that is considered as primary data kasi ikaw mismo ang nag-interview. Ikaw mismo ang nag-gather ng data. Kung ikaw naman na may experiment, dapat ikaw mismo ang nag-observe. O yung mga data na nakuha mo ay natawag na primary data. Ito namang secondary data, ito yung mga hindi ikaw ang mismong naka-experience. Ibig sabihin, kinopya mo lang sa mga in-observe ng iba or yung kinonduct na ng ibang tao. Or kung magawa mo is nag-research ka lang. So, kinuha mo yung data na yun. Ang tawag dun sa mga data na kinuha mo ay secondary data. Okay, ang disadvantage nito ay hindi mo kayang i-explain later on yung mga data na nag-gather mo kasi hindi ikaw ang nakapag-gather mismo ng mga data na yun. Unlike sa primary, kaya mo yang i-discuss kasi ikaw mismo ang naka-experience. Okay, next is, okay, ito yung mga type ng data collection. Paano ka ba magko-collect ng data? The first way to collect data is, ito yung mga data collection method. The first way is sample survey. So, kapag survey, okay, kukuha ka magbe-base ka dun sa large population. Okay, kapag sinabing large population, for example, sa classroom ninyo, 40 kayo sa estudyante sa loob ng classroom, ang tawag doon ay population. Then kung doon sa 40 na estudyante, 10 lang ang pipiliin, ang tawag doon sa 10 ay tinatawag na sample or sampling. So, pwede mong gawin yan through that. Okay, so, yun ay tinatawag na randomization. So, dito sa survey, gagawa ng mga questionnaire o questions. Meron kang mga tanong, and then ipapabot mo doon sa mga tao o sa mga estudyante. Pero bago mo yan i-conduct, kailangan i-administer mo muna doon sa mga hindi kali doon sa klase nyo, no? Let's say doon sa ibang section muna, no? Ang tawag doon ay pre-testing. Bakit mo kailangan mag-pre-testing? Para ma-check mo kung ano pa yung mga pwedeng baguhin doon sa question na ginawa mo, ano? Para kung meron ka bang babaguhin, meron ka bang ang tawag doon ay kailangan mong mag-pre-testing. Yung tawag dyan sa method na yan ay survey. Survey ka lang naman. Next is interview. Okay, so may iba't ibang klase ng interview. Ang una ay in-person interview. So dito sa in-person interview, kailangan face-to-face. So kailangan kausapin mo face-to-face yung taong i-interviewin mo. Okay, dito sa in-person interview, ito ay, ang advantage nito ay pwede mo siyang tanungin or pwede mong i-clarify yung mga sagot na hindi mo naintindihan. Okay, so dahil face-to-face naman yan din, madali lang gawin yon. Ang disadvantage naman nito ay, siguro kapag nahihiya yung
yung taong interviewin mo, hindi niya ma-express, no? So, yun ang magiging disadvantage ng in-person interview. The next is, okay, pangalawang klase ng interview ay telephone interview. So, sa telephone interview, kakausap sa telephone or sa cellphone. So, ang advantage ay, dali lang kasi hindi mo na nga siya pupuntahan doon sa bahay nila. For example, nasa Manila siya, so hindi ka na pupunta ng Maynila, tatawagan lang through telephone or cellphone. Then, ang disadvantage nito ay, sometimes, hindi mo makukuha, makaklarify, no? Kasi nga, may bayad ng yung telephone or cellphone. So, minsan, babawasan yung time. So, hindi mo maitanong lahat ng mga gusto mong itanong sa kanya. Okay, so yun ang disadvantage and advantage ng telephone interview. Okay, sabi dito, it's also cheaper. Isa nga doon sa in-person. Kasi pag in-person, pupunta ka pa sa lugar nila, no? Sa telephone, mas mura. Okay, next is online interview. So dito, i-send mo na lang through email. Ano? Kaya nga online, i-email mo na lang siguro kung meron siyang Gmail o meron siyang Yahoo or what. Ano? I-send mo lang sa kanya ang mga questions na gusto mong itanong doon sa tao. Okay, ang advantage nito ay, syempre hindi ka punta doon sa lugar nila kasi nga, wala na kapag nasa ibang bansa o nasa malayong lugar. Ang disadvantage nito ay, hindi mo maika-clarify yung mga tanong na gusto mong itanong. Kung meron kang hindi naintindihan, hindi mo maitatanong na sa kanya kasi nga, just through online lang yan. And then next is, mail questionnaire. So ito naman mail, ibig sabihin magpapadala ka ng sulat, padala mo sa office. O yung mga tanong mo, isulat mo din, ipapadala mo kung saan yung tao na yan, kung nasa ibang lugar o nasa ibang bansa, then ipapadala mo mail. Ang advantage nito ay hindi mo na pupuntahan siya doon, no? Hindi ka na mamamasahe. Ang disadvantage naman nito ay yun din, hindi mo maika-clarify yung mga question na gusto mong itanong sa kanya o yung mga sagot na hindi mo naintindihan doon. At the same time, paano kung nawala yung sulat or yung letter mo? So, yun ang magiging disadvantage nito. Then next is focus group. So, ito na yung pangatlong method ng data collection. So, may grupo ito. Grupo ng tao at least from 6 to 10. So, dito, meron tayong tinatawag na moderator. Yung moderator, siya yung magtatanong doon sa mga participants. Yung mga participants, let's say, dapat yung mga participants na kasali ay may pare-parehong experience. No? For example, kung lahat sila naka-experience na ng naka-experience na aksidente. So you know, ang moderator magtatanong siya dun sa mga tao na yun. So ang gagawin mo na lang is i-record mo or i-video mo yung conversation nila. So anytime na gusto mong mag-gather ng data, papanoorin mo na lang yung ginawa mo na video. So ang disadvantage nito is syempre pwede yung ma-delete. So yun ang magiging disadvantage ng focus group discussion or focus group method. The next is experiment. So alam niyo naman natin kung paano kayo mag-experiment, nag-conduct kayo ng experiment. So, diyan sa experiment, meron kayong hypothesis na iti-testing. Then, diyan sa experiment, kailangan mong mag-observe. So, lahat ng mga na-observe mo dun sa experiment, kailangan mong i-take note or isulat. Okay, para anytime na meron kang mga questions na hindi na maintindihan, pwede mong balikan yung notes mo. So, anyway, alam niyo naman kung paano ibig sabihin ng experiment. Next is data collection instrument. Ito na yung next na i-conduct, i-discuss ko mamaya. So, that's it for today.